Amen. In our churches, in our homes, it must be God and God alone. Do you believe that, brethren? Amen. Alam niyo po, isa po yan sa mga napakagandang awitin na once again na ma-realize po natin that we don't need anything in this world. He is all we need. Amen. Tayo po lahat ay magsitayo and let's open our Bibles. At tayo po ay dadako sa paghahayag ng salita po at pakikinig ng salita ng Diyos ngayon pong gabi. Amen. And just like what our pastor is always telling us, let's accomplish the purpose of why we are here in the church. Amen. Yeah, every time na tayo po ay pumasok dito po sa ating pong simbahan, siguraduhin po natin na makukuha po natin anuman ang mensahe ng Diyos para po sa atin. That's why it's time for us, brethren, to open our hearts and open our minds and to pray to the Holy Spirit that He will give us a good spirit and right attitude towards the Word of God. Wala pong perpekto sa atin, mga kapatid. At lahat po tayo is subject to be changed by the Word of God. At isa po ito sa magpapalakas ng ating pong pananampalataya. At yan po ay talagang matagal nang pinipreach dito po sa ating pong simbahan. Now, let's go on sa ating pong pag-aaral, and just like what our pastor preaches to us last Wednesday, ay tayo po ay nandoon po sa series of lesson, committing to build a godly family. Alam niyo po kanina, as we look, kasama ko po si Sir Ponching kanina, tinitingnan po namin yung mensahe ng ating mahal na pastor patungkol sa family, patungkol sa pag-aasawa. Mga kapatid, ang dami na pala. No, at ever since, minsan makikita ka, hindi pa ganito yung itsura ng ating simbahan. Meron pa tayong family hour ng mga linggo ng hapon. Talagang matagal na pong nagtuturo ang ating mahal na pastor. And last Wednesday ay pinag-usapan po natin yung commit to build a godly family, and to be particular is understanding marriage. No? And ngayon po, doon sa nabanggit ng ating mahal na pastor, na isa po sa mga pinakamagandang makita po natin doon is kung paano niya po binaybay ang foundation of marriage. Kaya po this evening, by God's grace, I am praying that we will understand the foundation. No po, kaya ngayon pong gabi po na ito ay nandoon tayo sa series of lesson, commit to build a godly family, understanding the foundation. Okay, understanding the foundation. Psalms chapter number 127. A very familiar passage from the Bible na ating pong tatalakayin ngayong pong gabi po na ito. Okay? I'd like to encourage all the young people, especially the team preparation, to listen carefully. And ganun din po sa mga team focus, and of course, sa mga adults na nandito ngayon, ay alam ko kayo ang isa sa mga pinakamagandang mag-testify if you witness how important it is, the foundation of marriage sa buhay nyo po bilang isang pamilya. Psalms chapter number 127, verse number 1. Psalms chapter 127 in verse number 1. Are you there? Amen. Sabi po ng Bible, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Okay? Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. No? Napakagandang talata po na ito po ay ating pag-aaralan ngayong gabi through the title of the message this evening, Commit to Build a Godly Family by Understanding the Foundation. Tayo po ay manalangin. Our most gracious Heavenly Father, O God, thank you for once again giving us the opportunity to learn and to grow from your word. It is truly indeed, O God, na ang pagkakataon po na ito ay dapat po naming samantalahin upang kami po, Panginoon, ay lumago sa aming pong pagpapamilya, Panginoon, at ang mga kabataan
ay magkaroon po ng matibay na pundasyon, Panginoon, sa pag-aasawa. And salamat, Panginoon, sa inyo pong salita. And thou knowest my heart, O God, this evening. Thou knowest the condition of everyone na ngayon ay nasa loob ng auditorium po ito. Virtual and actual, Panginoon, please continue to give us an open heart and open mind as we listen to your word. Bigyan niyo po kami ng mapagkumbabang puso, Panginoon, sa pakikinig ng inyo pong salita. Whatever it is that we know, tanggalin niyo po ito, Panginoon, upang ang mga ibabaw, Panginoon, ay aming matututunan mula po sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, and may we walk out this evening sa inyo pong simbahan after the service, O God, ng punong-puno ng pagpapala mula po sa inyong salita. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na tanggapin ito. Holy Spirit, please flow through me and make me a blessing, O God, to the listeners of your word this evening. All the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. At again, ngayong pong gabi ay sabi ko nga po, ay itutuloy po natin yung series of lesson ng ating pong mahal na pastor na commit to build a godly family. Alam niyo po, hearing the message last Wednesday, ay ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa bilang isang baguhan sa pagtatayo po ng pamilya, ay nakakapakinig po tayo ng ganong salita. And alam ko po, marami dito sa loob ng auditorium ngayong gabi na matagal na kayo. Sabi nga natin, kayo ay mga batikano na sa pagpapamilya at kayo ay mga veterano na pagdating sa larangan ng pagiging mag-asawa. Pero mga kapatid, isn't that great na meron po tayong isang simbahan na kung saan nandiyan yung pagpapaalala po sa atin on how we will build a godly family. Sapagkat as the days goes by, brethren, hindi po natin alam kung ano ang pwede pong gamitin na arsenal ng dyablo para mawasak ang pamilya. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, katulad na nabanggit ng ating mahal na pastor last Wednesday, ang dali na lang mag-decide sa dalawang mag-asawa na maghiwalay sila. Ngayon, yung mga kabataan, katulad na nabanggit ng ating mahal na pastor, dumarating na sa punto ng pagkakataon na ayaw na nilang magpakasal sa kadahilanan naniniwala sila na balang araw ay maghihiwalay din naman kami, bakit pa kami magpapakasal? Di po ba? Kaya nga salamat sa Panginoon na meron po tayong isang simbahan, meron tayong isang pastor na nagtuturo mula sa salita ng Diyos na dapat na masunod sa pag-aasawa at sa pagpapamilya kung paano ito idinisenyo ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga that's why we are here on the year na kung saan tayo po ay magbibigay ng commitment. And one of those commitment na ating pong bibitawan sa harap ng Diyos is to commit to build a godly family. Maaring sabihin natin matagal na tayo sa larangan ng pagpapamilya. Matagal na tayo sa larangan ng pagiging mag-asawa. Pero mga kapatid, it is not too late for us to build or to have that commitment to build a godly family. Sapagkat sabi ko nga po sa inyo, araw-araw, pwede tayong pakitaan ng dyablo, ng mga temptations, ng mga bagay na kung saan sisira at wawasak sa ating pamilya. Maybe sometimes we thought, hindi, maliit na bagay lang yan. Hindi yan uubra. Well, kung ganyan man, ay salamat sa Panginoon. Pero hindi rin masama na kung ano po yung naririnig natin mula sa pulpito na ito, mula sa salita ng Diyos, ay ating pong i-apply sa ating buhay. Young people, i-apply nyo ito sa inyong buhay. Para sa mga mag-asawa, mai-apply nyo ito sa inyong buhay. Para sa may mga pamilya, mai-apply po nito sa ating buhay in order for us to maintain how God designed a family. Minsan nagpapasalamat katulad ni Brother JJ kanina, nagpapasalamat siya sa kanyang kaarawan dahil doon isa sa mga pinasalamatan niya ay ang kanyang magulang na nagbigay sa kanya ng godly heritage. Last Tuesday, yan po ang pinag-usapan po namin during the baptist stand, si Ma'am Cynthia at ganoon din po si Ma'am Marinelli. Nagpapasalamat din sila. Although nandiyan sila sa kalagayan nila na sabihin natin, may kinalagyan sila sa kanilang buhay, pero isa sa mga pinapasalamatan po nila ay yung kanilang nanay na nag-iwan sa kanila ng maayos na heritage. Parents, alam ko po sa lahat ng mag-asawa na nandito ngayon, sa mga parents na nakikinig po ngayon, kung bakit may mga anak na ganyan na tumatayo dito sa harap na nagpapasalamat sa Panginoon for you. It's because of your commitment to have that godly family. Kaya nga, isa po sa mga tinalakay ng ating mahal na pastor at nadaanan ng ating mahal na pastor last Wednesday is the word foundation.
Now, it is very important for us, brethren, especially young people, na maintindihan niyo po ang foundation of marriage. There is the team preparation program na pinakahawakan po ng inyo pong mga host po dyan. Nandiyan Sir Tony, Sir Roy, sila Ma'am Ara, Ma'am Cyril, and Ma'am Rona. And the same goes sa Team Focus. Nandiyan dyan po ang inyo pong lingkod, Sir Dominic, along with those leaders na nasasaklawan po kayo. And a lot, ang isa lang naman po ang aming pumungkahi. Yung hindi masayang, yung papatunguhan po ninyo bilang kabataan balang araw. And that is for you to start one day, you will get married. And after that, you will start your own family. Kaya nga napakahalaga mga kapatid, na maintindihan po natin ang foundation of marriage. Now, maraming nagsasabi, Brad, matagal ko nang alam yan. Kaya nga, tumagal kami ng ganito sa larangan ng pag-aasawa, 40 years, 35 years, and more. Nagsasama na kami ng asawa. It's because of these things. It's because of these things. Maaring pag tinignan niyo po ang sanlibutan po na ito, maaring they have different kinds of point of views, brethren, on how to start a family. But there is nothing more best to start a family and to start a married life aside from the very foundation of marriage. Kaya nga napakahalaga mga kapatid na maintindihan po natin ang foundation. Now, as we all know, kapag tayo po ay nagbibuild ng isang structure, the very important thing na dapat po nating siguraduhin is the foundation. Foundation is one of the most important thing na dapat sigurado ka. And in building a good foundation, it's up to our desire now kung gaano katibay ang foundation na yan. Alam niyo po, napakaganda po niyan. Ulitin ko po yung sinabi ko. In building a foundation, it's up to our desire, brethren, kung gaano katibay ang foundation na yan. And we've got to realize that desiring a good foundation will determine the quality of the structure that we're going to build. Yung pag-desire po natin to have that good foundation, brethren, that will determine kung gaano katibay yung ating pong ibibuild. I can still remember noong May 1, no po, katulad nga po na napanood natin. Ngayon, nakita na po natin may pader na. Pero sa mga nakasama, alam nyo po ang itsura nun, di ba? Alam nyo kung ano itsura nung lugar na yon bago pa natin nakita yung video na ito na may pader na. Parang hindi mo akalain kung paano mo itatayo yung pader. Pag nakita nyo po, yung itsura nung landscape, nung lugar na yon, unang-una, 3 yung mohon. Hindi ko alam ba't 3 yung mohon. Hindi alam kung saan yung susundin na mohon, dun pa lang. Makikita mo, medyo slope yung gilid, paganto ang gilid plus. May mga ugat-ugat pa ng puno ng akasyang nakalabas. Parang bang kung iisipin mo, paano ka magtatayo ng pader dito? Paano ka magtatayo ng isang matibay na retaining wall na kung saan, sabi nga ng ating mahal na pastor, napaka-delikado at napaka-fragile ng itatayong pader dito sapagkat pag lumakas ng, lalo na pag dumating yung panahon ng tag-ulan at yun ay muling mapuno ng tubig, kapatid, alam naman natin na malakas ang tubig. Kaya niyan sumira ng kahit anong bagay. Even the dams na binibuild nila for that specific purpose, makikita po natin na nasisira yan ng tubig. So as you look there, makikita nyo po, may mga plano na sinabi si Sir Adam kay Pastor Hill at may mga plano rin na sinabi si Sir Rafi kay Pastor Hill at nandoon sila Sir Benji Estolonio, nag-uusap sila nila Pastor, nila Sir Alex at nila Pastor Louie, nandoon sila na as they saw that yung pagtatayuan po ng pader, alam nyo po, ang pinakamahalaga is the foundation noong wall. Kaya nga sabi ng ating mahal na pastor, sige, eto Brad yung sukat ng bakal, doblehin mo yung sukat na yan. Bakit? Dahil kung titingnan po natin yung itsura, katulad nga po na nabanggit ko sa mga nakasama doon, sa mga naging kabahagi noong, especially yung side na yon, no? Katulad ng sinabi ko kanina, alam nyo kung ano itsura nun. But as you watch the video kanina, makikita mo at masasabi mo, no? Amen sa mga nakasama doon, makikita mo at alam natin na matibay yun. Alam natin na malaki ang magagawa noong pundasyon na nilatag doon.
Yung nagbubuhat po noong mga bakal na tinatayo doon, hindi lang isang tao. Hindi lang 2 tao, minsan 4 na tao. At may isa pang nagbuhat na nandidiri sa bakal. Ganyan lang. May isa pa, kalahin pambuhat ng bakal, ito lang. Di ba? Makikita nyo talagang pag binuhat yung bakal na ilalagay po doon, yung mga sama-samang bakal at yung mga gumagawa ng bakal. Alam nyo kung paano nyo yun pinagtibay. Alam nyo kung ilang anilyo ang nilagay nyo doon. Alam nyo kung gaano katibay yun. Bakit po? That will determine the structure of that wall. Kaya nga napaka-importante ng foundation doon, mga kapatid. Bakit? Sabihin natin, maaaring pag yun ay pininturahan na ni Sir Richard at ni Sir Nino, maaaring makita natin, wow, ang ganda naman ng pader. But anong kwenta nung ganda nung pader if the foundation is weak? Anong ganda noong makikita natin ayon sa mata if the foundation is weak? Anong silbi nung ganda, nung attractiveness nung wall kung balang araw ay yun ay masisira lamang? That's why it is very important, katulad po ng sinabi ko, that desiring a good foundation will determine the quality of the structure that you're going to build. Brethren, may I remind you tonight that if we can do it when we build structures, then let's do it as we build the structure for the marriage and family. Kung kaya nga natin gawin sa pader na mapagtibayin ang pundasyon para pag tumayo yung pader, yung structure na itatayo natin ay matibay, then let's do it kapag tayo po ay pumasok sa pagpapamilya. Same thing, brethren. You've got to desire the foundation na inyo pong gagawin upang mas lalo pang tumibay, young people, ang pagpasok nyo sa pag-aasawa at sa mga married life sa pagtayo po ng ating pamilya. Now, as we all know this, brethren, we're talking about foundation. It means tayo po ngayon ay nag-uusap patungkol sa simula. Ulitin ko po, we're talking about foundation. Tayo ay nag-uusap patungkol sa simula. Tandaan po natin na ang foundation ay dapat nasa simula. Walang tinatayong foundation na nasa gitna at walang tinatayong foundation na nasa huli. Hindi ka makakakita ng nagtayo ng bahay na pagkatapos siya malagay yung TV, mapaganda yung loob ng kwarto, mapaganda yung loob ng sala na pinturahan na lahat, everything is finished. And then, the engineer will say, okay, it's time to build the foundation. Wala pong structure na tinatayo ang foundation sa gitna at tinatayo ang foundation sa dulo. Every foundation must be built from the very beginning. Every foundation must be built from the very beginning. That's how important foundation is, mga kapatid. Brethren, always put this in your mind that when you start with foundation, you will never be lost by options. Ulitin ko po, when you start with foundation, in your married life and in the family that you're going to build someday, when you start with foundation, you will never be lost by option. What is option? Option is a thing that is or may be chosen. Option, pag sinabi po nating option, ito yung pagpipilian. Option is a thing that is or may be chosen. Nakikita niyo po, mga kapatid, what I wanted you to see here, brethren, on this particular word option is the confusion that pwedeng madala ng option. Sabi ko nga po, option is a thing that is or may be chosen. Kaya nga ganun kahalaga ang foundation, mga kapatid. Because if we start with foundation, we will never be lost by option. Because if we're not careful, brethren, oftentimes option kills the foundation. Option kills the foundation. Because if we're not going to be honest, brethren, sometimes ang nasusunod na is the option and not the foundation.
Ang nasusunod na sa pagtatayo ng buhay mo bilang mag-asawa, sa pagpasok mo sa pag-aasawa, ang nasusunod na is not anymore the foundation, but the option. Kaya nga kapag dumating ka na sa pagpapamilya, malaki ang tendency na ang pamilya ay magiging magulo. Malaki ang tendency na darating sa punto ng pagkakataon na yung mag-asawa ay mabilis makapag-decide na tayo na lang ay maghiwalay. Bakit? Ang nasunod is the option. Kaya nga sabi ko nga po, brethren, if we're not be careful about it, oftentimes option kills the foundation. Kaya minsan walang tibay ang isang structure because mas nagiging basis na ang option kaysa sa foundation. Are you familiar with those buildings na makikita po natin? Lalo na kapag yung lugar na kabilang ka ay wala kang titulong hawak kundi yung tinatawag lang nilang rights. Are you familiar with those places, brethren? Amen? Makikita mo, nandoon yung pananamantala ng mga Pilipino, kung mahal, na minsan magugulat ka, pambihira, mataas pa sa Ayala Condominium eh. Pag tiningnan mo, 6 na palapag ang ninipis ng poste. Pag tiningnan mo, minsan mapapatanong ka, kamusta na kaya ang foundation nito, ang pundasyon nitong structure na ito? Bakit? Your structure, let's say your structure is just for the second story, 2-story building lang. Pero dahil nandoon yung option mo na, pag ito, dinagdagan ko ng mga kwarto-kwarto, sigurado ko, malaki ang kita ko. Option. Kaya nga, minsan makikita mo, pambira, 6 na palapag. Tapos biglang may lilitaw dito sa gilid. Pambira, imbis na patayo, makakita ka ng building na letter T ang itsura. Makikita ka ng building na straight. Bang, biglang may hihiwalay dito. Minsan mapapatanong ka, kamusta kaya ang foundation nito? Now, that will be tested kapag lumindol. That will be tested kapag may sakunanang dumating doon sa structure na yon. Kapag ang lupa ay umalog, kapatid, that's very unsure. Kaya nga minsan makakita ka ng building na tumutumba at maraming nadadamay na buhay. Bakit? Because sometimes option kills the foundation. Delikado mga kapatid kapag mas napangunahan tayo ng option because option oftentimes, yan po ay resulta. Option is the result of our emotion. Option sometimes is the result of our emotion na dahil hindi ka mapalagay na ito yung nararamdaman ko, kaya ito yung gusto kong gawin. That is option. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo kanina, the very meaning of the word option is a thing that is or may be chosen. Yung alam mo nang maayos na yung pundasyon mo, but because of your option, gagawa ka ng isang move, gagawa ka ng isang galaw that will kill the foundation. At mahirap kapatid, kapag ang na-compromise na is the foundation. It is very dangerous if the foundation will be compromised. Bakit po? Diyan nakasalalay ang buhay. Diyan nakasalalay ang isang structure. That is why it is always much better to follow the foundation so that we will never be swallowed by the option. Kapatid, sabi ko nga po dito, marami ngayon dito, nandiyan dyan yung mga kasamahan ko po sa Baptist Lunch, nandiyan dyan si Sir Noel, nandiyan dyan si Sir Rudy, nandiyan dyan ang ilan sa mga tatay na ka-fellowship ko po dito. They can tell stories. They have these very own things in their life na masasabi natin that if the world will look at them, kayang sabihin ng mundo that they already set. Sabi nga ni Sir Ivan kanina sa kanyang testimony dito, marami naman ng professional, marami naman ng may degree sa amin. Pero bakit? What pushes us to enroll in Bible school? Bakit? Sapagkat ang matututunan mo dito is not anymore the secular knowledge, but the knowledge, the wisdom, the skill that comes from God.
Same thing sa pagpapamilya. Andiyan dyan si Sir Noel, andiyan dyan si Rudy, Sir Roy, and other fathers na nakaka-fellowship natin dito. Maaring sa kanilang early stage, bago pa sila pumasok sa pag-aasawa, maaring they can say that they don't need the Bible anymore. Bakit? Because they have this, they have that. But what pushes them before to enter that married life, brethren, na kumapit sa Bible, na kumapit sa Diyos, it's because of one thing. Because that is the very foundation of marriage. And that is none other than our God. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, your desire on building a foundation or acquiring a foundation will determine the structure, will determine the greatness of the structure na inyo pong ibibuild. Kaya nga, napakahalaga, brethren, na tayo po ay sumunod sa foundation ng marriage. Young people, pasalamat po tayo sa Panginoon na meron tayong isang pastor na malaki ang puso para po sa inyo. That everything He will pour is very everything just for every young people of Christian Bible Baptist Church na makapag-asawa ng maayos. Na ikasal dito sa loob ng simbahan. It seems like impossible to you. Sabi nga ng ating mahal na pastor, kung saan tatanungin mo, baka magulat ka. Sa sagot niya, bakit? Mas bilib pa siya sa'yo kaysa sa pagkabilib mo sa sarili mo. Mas naniniwala ang ating mahal na pastor na hindi imposible sa'yo ang makapag-asawa ng maayos. Hindi imposible sa'yo na makapagtayo ka ng pamilya na maayos balang araw. All you have to do is just to follow the foundation. Huwag mong hayaan, young men and young ladies, na nakikinig po sa akin ngayon, huwag po ninyong hayaan na kayo po ay maswallowed up ng options ninyo. It is always much better for you to be thankful to God that there is that foundation in Him kaysa kayo ay mapangunahan ng option. Kaya nga sabi ko sa inyo, sometimes option kills the foundation. Bakit? Because option gusto mo. But foundation is what you need. Option is what you want. Foundation is what you need. Kaya nga, mas dapat po nating piliin yung kailangan natin at hindi yung gusto natin. Kaya nga sa pagpasok into married life, young people, you've got to follow the foundation. Not your option. Kaya tulad na nabanggit ng ating mahal na pastor, options will always brings you what? Frustrations. That's why dumarating sa punto ng pagkakataon na mahihirapan ka magpatawad. That's why dumarating sa punto ng pagkakataon, katulad ng mga pangyayari sa labas, you will be rather choose to take your own life rather than to move forward. Bakit nangyayari po yun? It's because of options. Option kills the foundation. Pero kung ikaw ay merong foundation, brethren, you will be never swallowed up by the options of this world. In the text that we've just read, let's define. Dito po natin makikita ang foundation ng sinasabi ko po sa inyo, kung anong klase ang foundation. Let's define, let's read again and define the text na atin pong ginamit. Sabi po ng Bible, except the Lord build the house. Except, the word except, it means without. That's the word except means there, right? Diyan po kung paano siya ginamit. It means without. Na kung babasahin po natin yung first part, that very first three words of that verse right there, without the Lord. Doon pa lang, sisigaw ka na ng amen eh. Doon pa lang sa pasimula ng talata na yan, you will be encouraged at alam mo na kung sino ang foundation na itinuturo po natin ngayong gabi. Except the Lord build the house. And sabi ng Bible, who is the Lord there? The very foundation. And what is built? On this particular part, brethren, makikita po kayo dyan. Dito po, sa unang part ng verse po na ito, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Dyan sa first part po na yun, dalawang build na salita ang makikita nyo po. Two words na build. Dalawang beses po nabanggit ang build. The first meaning of the word build po dyan, except the Lord build, it means to take control of. Okay? That's the first meaning of the word build dyan po sa talata na yan. To take
control of. Now, what is the house? The house symbolizes family. It's not the structure, but the family. Okay? Now, kung babasahin po natin yan, according on how the implication of the word, those words is, pagdating po dyan, without the Lord that is taking control of the family, ang sabi ng Bible, they labor. What is the word labor? Iisa-isahin po natin para maintindihan po natin ang talata po na ito. What is the word labor? To put in effort. Ibig sabihin yung ibigay mo ang lahat-lahat mo. Okay? Example, mothers, alam niyo yung sinasabi ko. Amen, mothers. Kaya nga po kami magbibigay ng pugay sa inyo this coming Sunday. Kasi alam namin kung paano kayo naghirap. Kung paano kayo nagbigay ng effort para lang mailabas kami. Amen. Parang ayaw niyo pong maniwala. Okay? Now, ang sabi ng Bible, except the Lord build the house, they labor. Those who put effort, ang sabi po ng Bible, they labor in what? Vain. The word vain, brethren, it means to know good purpose. No, not K-N-O-W, but the word know itself, N-O. Ibig sabihin, to know good purpose. Yan po ang ibig sabihin yan. In vain that build it. Now, the second word of the word build, same as the word labor. Ibig sabihin, yung nagpursigi ka na magbigay ng effort mismo doon. Now, sabi ng Bible, kung babasahin po natin yung first part, according to the implication of the words that are being used dyan sa talata na yan, without the Lord that is taking control of the family, those who put in effort are putting to no good purpose. Akalain niyo po yun mga kapatid, na kung titingnan po natin, dito pa lang makikita po natin kung gaano kahalaga ang pundasyon ng pamilya. Gaano kahalaga ang pundasyon ng pag-aasawa. Because on the next part of that verse says, again, without. Except the Lord, the very foundation, keep. What is the word keep? It means do the protection. Those who do the protection. Ano po ang sabi? Keep the city. Alam niyo po dito kung ano po ang city, it talks about the place. And when you understand the word place, ang makikita mo at ang tinitingnan mo sa lugar, walang iba kundi ang kondisyon ng lugar. Kaya nga di ba ngayon mga kapatid, mainit ang laban sa Manila. Mainit ang laban sa Pasig. Sa Taguig, chill lang si Brother Ruben. Nagdadala pa ng pagkain yan. Ha? Kaya shoutout sa TLC, salamat po. Salamat sa pameriendang kutsinta ni isa. Inutak. Yan. Tapos binagoongan, pambira yung mga pagkain namin paghapon eh. Nakalista eh. Kaya pag hindi ng mga kasamahan ko na iboto yung manok ni Sir Ruben, dehado tayo eh. Di ba? Mainit ang laban ngayong eleksyon. Samot-saring ang mga tumatakbo, pinupuntahan yung lugar. Bakit po sila pumupunta sa lugar? For them to see the condition and the status of the place. Dito po mga kapatid, sabi ng Bible, except the Lord keep the city. Now, the city is a place na pag pinag-aralan po natin yung implication po niyan, babagsak tayo sa salitang condition. Now, ang sabi po ng Bible, the watchman waketh. Sino po yung watchman? The keeper of the city. The watchman waketh. It means, even if the watchman will work, sabi ng Bible, it is what? Vain. Again, his work will be malalagay doon sa salitang to know good purpose. Sa salitang kolokyal, walang kwenta. Bakit walang kwenta? Dahil ang sabi ng Bible, except the Lord. Except the Lord will take
care of except the Lord do the protection. Everything that we do in our family, everything that we do bago tayo pumasok sa pag-aasawa will be to know good purpose because there is no what? Foundation. Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo, that is, brethren, dito po sinasabi ko po sa inyo, because without God, as we understand it, brethren, ako po ay naniniwala na maliwanag sa atin na ang dapat maging pundasyon ng bawat individual na nagdi-desire na magtayo ng pamilya ay walang iba kundi ang Diyos. Because without God as the very foundation, hindi po tayo makakapagtayo ng maayos na pamilya balang araw. As what our pastor told us last Wednesday, do not build on any foundation other than God. Do not build other foundation on any other foundation other than God. God must be the foundation. Again, brethren, God must be the foundation. Alam niyo po, mga kapatid, kung ang Manila kayang magsabi ng Manila, God first, how much more tayong mas nakakakilala sa ating Diyos? Sa bawat pamilya at sa bawat nagdi-desire na mag-asawa balang araw at nagdi-desire na magtayo ng pamilya, it should always be that way, brethren, that God must be the foundation. God must be the foundation. Na it means, brethren, your very first desire should be God. Sabi nga ng ating mahal na pastor, if you were going to review the message last Wednesday, anong sabi ng ating mahal na pastor sa inyo mga young people? Huwag mo muna i-desire yung babae. Huwag mo muna i-desire yung lalaki. Just first desire God because God is the foundation. If you desire the woman and if you desire the man first, that is what? Option. And sometimes again, brethren, option kills the foundation. Kaya nga, brethren, just one great truth kung bakit kailangan po natin maintindihan ang foundation of marriage and foundation of family. Just one great truth tonight why God should be the first primary desire of those who want to enter into married life and those who want to start a family someday. Ano po ang rason? Because of divine providence. Because of divine providence. Brethren, we've got to take the foundation seriously. Just like what the verse says, except the Lord build a house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Why is it important that except the Lord? Bakit mahalaga po yan? Na pag wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Bakit po? Because of divine providence. The divine providence na pwedeng maging foundation ng bawat papasok sa pag-aasawa. The divine providence na pwedeng maging foundation sa mga nagtatayo, sa mga magtatayo ng pamilya. Bakit po? Ano po ibig sabihin po niyan? This point emphasizes that God is ultimately in control and that all our efforts are meaningless without His involvement. Naalala niyo po on the later part of the preaching ng ating mahal na pastor last Sunday afternoon, in-emphasize siya ang involvement ng Diyos. Yung dapat na mag-plead tayo na, oh Diyos, please involve in my life. God, please, I want someday, I want to enter into married life. Gusto ko po mag-asawa. Panginoon, please involve in my life. Naalala ko po yung testimony ni Sir Noel na lagi niyang sinasabi at the age of 30, bigyan mo ako na mapapangasawa, O Diyos. Sinagot ng Panginoon yung kanyang panalangin. Malajabes. God granted his request. Sinagot ng Panginoon. Ang unang set ng kasal ay 25. Kaso hindi po yun ang birthday niya. Tama po? Hindi available si pastor. Hindi available si pastor. So, kailan ngayon nangyari yung kasal?
yung mismong araw niya. Doon mismo, mga kapatid, talagang ipinakita ng Panginoon. Brethren, I'm not here to lift up Sir Noel. It can happen to every young people inside this auditorium that when you put God as the foundation of your married life, His divine providence, it means His involvement will be your what? Foundation. Hindi malabo. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, young people, huwag tayong maimposiblihan, huwag kayong maimposiblihan sa standard ng pag-aasawa ng simbahan po na ito. Amen. Amen. Huwag po kayong maimposiblihan na grabe naman, ilang taon na ako. May makapag-testify sa inyo yan dito sa Sunday, maniwala kayo sa akin. Attend tayo lahat. Sama nyo buong barangay. Pati yung mga tumatakbo, isama nyo. Araw ng kagitingan sa linggo ng hapon. Wala munang virtual. Punta muna kayo dito lahat. Di ba? Bakit? It can happen, brethren. It can happen. Bakit? Hindi po, lalo na po kapag ginawa nating Diyos ang pundasyon ng lahat ng bagay. Maaring hindi pa sa ngayon. Pero kailangan, tingnan nyo po, katulad po nun, nakapagbuhos sila doon. Tama po ba nakapagbuhos doon bago tayo umalis, di ba, Sir Dom? Nakapagbuhos. Pero mapapansin nyo po, hindi naman kaagad itinayo yung pader. I hope you're getting the point now, brethren. Hindi pagbuhos agad, okay, nabuhusan na, tayo agad pader. Hindi po. Bakit? Kailangan matibay yung foundation. Kung ililipat po natin yan sa ating sarili, mga kapatid, sa mga young people na nakikinig po ngayon, kailangan matibay muna sa iyo, sa sarili mo, ang foundation. Dapat matibay muna sa iyo yung kapit ng foundation. Kasi para kahit anong option ang dumating sa iyo, hindi ka matitinag kasi malakas na ang kapit ng foundation sa iyo. And later on, isa ka na rin sa ipipresent ni Pastor dito. Later on, you will walk in the aisle. And later on, you will start your own godly family. And you will not have that commitment to start a godly family. It's because matibay ang kapit sa'yo ng foundation. It's because of the divine providence, mga kapatid, na sinasabi po dito, meaningless ang lahat ng effort natin without God's or the foundation's involvement. Young people, you've got to take this part seriously because desiring to get married is not a game. Desiring to get married is not a game. Nor it is not a status symbol na papalitan mo sa FB, married to. In relationship with, magkaiba yun. Married to, narinig ko si Sir Roy. Married to, hindi yan status symbol, but rather, it should be built on the foundation of the divine providence of God. Sapagkat dapat po nating ma-realize na lahat ng effort na ibinubuhos po natin sa pagpasok natin sa pag-aasawa ay walang kakwenta-kwenta kung walang involvement ang pinaka-foundation ng pag-aasawa, walang iba kundi ang Diyos. Meaningless effort. Kaya nga mapapansin nyo, that's why you can see some people na naging pundasyon ay pera, karangyaan ng sanlibutan na ito. Ngayon, alam po natin kung anong klaseng pamilya meron sila ngayon. They thought that money, sabi nga nila, money can buy everything. Totoo naman. Mabibili mo lahat. But you cannot buy the foundation of life. Hindi mo mabibili ang pundasyon ng buhay. Hindi mo mabibili. There is that one thing na hindi kayang bilhin ng pera. At yan ay ang pagpapamilya. At yan ay ang pagpasok sa pag-aasawa. May kita nyo, maraming pamilya ang gumawa niyan ngayon. But on the other hand, brethren, you can see some people na lumaki nang walang gabay ng isang magulang. Walang pera. Nor masasabing walang maipagmamalaki sa buhay. Pero salamat sa Panginoon, sila ay makikita mong merong maayos na pamilya ngayon.
May I remind you tonight, young people, that the reason kung bakit naging ganon ang kanilang kalagayan, it's because of the divine providence ng Diyos sa kanilang buhay na nagsilbing foundation ng kanilang pag-aasawa. Always put this in your mind that the best foundation is the divine providence of God. Divine providence. That shows the involvement of God, brethren. The involvement of God. Sabi ko nga po, kaya ganun na lamang ang paalala ng ating mahal na pastor, to desire God first and be a builder as you build your life on the very foundation of marriage, and that is God. Brethren, we've got to be thankful tonight na meron tayong isang Diyos na kung saan nagbibigay sa atin ng katotohanan kung paano magkaroon ng isang pamilyang magbibigay puri sa kanyang harapan. You can ask some people around here, young people, kung paano ang kaibahan ng pumasok sa pag-aasawa ng walang tamang pundasyon at pasukin ito ng may tamang pundasyon. You can ask people. There are some fathers here that can be a godly counselor to you. There are some mothers here that they can say, ito ang kaibahan nung pinasok namin ng pag-aasawa. At ito rin ang kaibahan ngayon kung paano sa inyo itinuturo ang pagpasok sa pag-aasawa. Ito yung kaibahan na magtayo ka ng pamilya nang walang ganyang klaseng gabay. At ito naman ang kaibahan ng magtayo ka ng pamilya na meron ka ng gabay. You can ask some fathers, you can ask some married people, you can ask those people na matagal lang may pamilya. You can ask them kung gaano kahalaga ang meron tamang foundation. Let us all put this in our mind, brethren, that God, being the foundation of marriage and being the foundation of the family, is always beyond physical. Ulitin po natin. The foundation, God being the foundation of marriage and God being the foundation of family, is always beyond physical. Because the concept of building a house, listen carefully. The concept, I'm done. The concept of building a house is not just only about physical, but also it's about building life and family. The concept ng pagbubuo ng isang house is not just the physical, but also it's about building life and family with the help of its very foundation, God. Kapatid, sabi po ng talata, except the Lord build a house. Without God as the foundation that will take control of the family, anuman ang nilalagay po nating effort dyan, kapatid, will be in vain. Will be put into no purpose. Akalain nyo po yun, gumagawa tayo ng isang bagay na hindi rin naman natin mapapakinabangan. That's sad. Nakakalungkot po yun, mga kapatid. Sabi ko nga, that's lonely. Nakakalungkot isipin na darating sa punto ng pagkakataon that we give our very best effort. Kaya nga maririnig niyo po yung mga tatay, pag nag-testimony po dito, ano po ang pinakahuling sinasabi nila? Lahat yan naranasan nila, lahat yan nakuha nila, pero wala pa rin tatalo kung susunod ka sa pinakapundasyon ng pamilya. Walang iba kundi ang Diyos. Sabi ko nga po, you can ask them. Yung mga nabanggit kong pangalan, you can ask them. At hindi lang sila, marami pa pong makakapag-testify dito sa inyong harapan na nung sila ay sumunod sa pinaka-foundation, mas lalo pang naayos ang kanilang buhay. Marami young people ang hindi na ine-expect na balang araw ay darating sila sa punto ng pagkakataon na sila ay maikakasal. But you can ask them, what's the reason? Paano ka napunta sa ganyang klaseng sitwasyon, ma'am? Paano ka napunta sa ganyang klaseng sitwasyon, brother? I do believe that they will answer you with one straight answer. It's because of the foundation.
Because of the foundation. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city. Without God, na gumagawa ng proteksyon, kahit sabi mong gising pa ang duty, mananakawang ka pa rin. Kahit sabihin mong nandiyan dyan ang watchman, the keeper of the city, pwede ka pa rin mapasukan ng kalaban. Kaya nga, except the Lord, do the protection. Kasi pwedeng pumasok sa buhay po ng bawat pamilya at bawat papasok sa pag-aasawa ang salitang option, gaya po ng sinabi ko, napapatay sa foundation. But, if we will understand, if we're going to understand the foundation of marriage and family, we can say that we can have a strong foundation that will never be killed by option. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, the concept of building a house is not just only physical. Maraming tatay po dito ang merong maayos na trabaho. Maraming mga tatay po dito ang hindi na kailangan sabi nga natin sa salitang kolokyal, magkumahog para sa pera. Maraming pamilya po dito, maraming mga tatay at nanay, maraming mga married na tao dito ngayon sa loob ng auditorium na masasabi natin na meron na sila lahat ng sinasabi ng mundo na ito. Pero kung makikita nyo po at maririnig nyo ang kanilang sinabi, without the foundation, it's just, yung mga nakukuha nila is just the matter of physical. Pero sabi ko nga po sa inyo, God being the foundation of marriage and family, it is always beyond physical. Bakit po? Foundation builds life. Foundation talks about building life and family. Kaya nga, we should have that commitment by understanding the foundation. May this message tonight push us to make a commitment that we will commit to build a godly family. Commit to build a godly family. Young people, may the message tonight mag-push po sa inyo. Team preparation, mag-push po sa inyo na pasukin ang pag-aasawa with the very foundation itself. Wala pong iba kundi ang Diyos. Tayo po lahat ay magsitayo, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensahe na aming napakinggan. Thank you, God, for allowing us to hear this message this evening. Nawa ang mensahe po na ito, Diyos, ay tumatak sa buhay ng bawat young people at ng bawat pamilya, Panginoon. Sa oras po na ito, may mga lalapit na individual at may lalapit po sa inyo na kasama ang kanilang pamilya. Please, O God, hear their prayers, O God. Hear their plea to you. That as we go on our family planning and as we go on, as they desire to enter in married life, Panginoon, may we make you the foundation of everything, O God. Salamat, Panginoon, sa talata. Salamat po sa inyong salita. Tunay nga, Panginoon, na without you, we cannot do nothing. And may the option of this world, O God, ay mawala po sa aming option, Panginoon. But rather, kami po, Panginoon, ay mapangunahan ninyo as the foundation of everything. Bless the hearts of your people, O God, that will come to you.
Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa mensahe na nahayag. Salamat po Panginoon na muli po kayo nagpakita po sa amin kung gaano ka-importante Panginoon ang maging Diyos kayo ng aming buhay at maging Diyos kayo ng aming pamilya, O Diyos. Salamat po Panginoon sa katotohanan mula po sa inyong salita. May your message, O God, be upon our hearts and in our minds, O God. May the wisdom that comes from your word rest upon every members of the family. And may it rest upon also, God, to those individuals, to those young people na nakapakinig po ng salita po ninyo. Salamat, Panginoon, that despite of our unfaithfulness to you, O God, pinakita niyo pa rin po sa amin ang katapatan niyo po sa aming pong buhay by giving this word to us this evening. Please forgive us, O God, from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. 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 I hope you learned something from the message. Amen. Amen. Kayo po ba